mo na ang ibang tao, or that doesn't mean na wala ka ng karapatang baguhin yung future mo, wala ka ng karapatang ayusin yung buhay mo, 'di ba? Kaya ka nagkakamali para matuto. 'Di ba? Paano ka matututo kung hindi ka muna magkakamali, 'di ba? Paano mo malalaman ng isang bagay na hindi mo ma-experience, 'di ba? Maging honest tayo dito. Huwag tayong huwag tayong magmalinis-linisan. Hindi ko po yan ugali. Never ko yan sinabi na wala akong mali. Never ko yan sinabi na wala akong naging kasalanan. Never ko yan sinabi na perfect ako, na ideal daughter ako, ganito, ganyan. Kasi di ba po nasabi niyo, nung sinasabi niyo po sa akin, na sana lahat ng anak katulad mo, sana lahat ng anak ganyan ang pananaw sa'yo. Sana lahat, napaka-perfect mong anak, bunso, ganito, ganyan. Di ba, lagi ko pong sinasabi na hindi po. Hindi po ako perfect. Maraming beses pong napaiyak po ang mama ko nung bata pa ako. Nung mga time na sobrang immature ako. Maraming beses pong nasaktan ang mama ko, ang papa ko, di ba? Maraming beses po yon. Pero, yun po, yung mga nakita ko na yon, yung mga lesson na natutunan ko doon. So, ayan po. Kumusta po kayo? Kumusta? Dito naman po ako. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Channel. Subscribe, like, and share, comment dito aking video upload. Okay? Hayaan nyo muna pati kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at palayo sa kanila. Sana kayo pala ng mundo naroon, lalo-lalo yung mga FW natin dyan sa abroad. Ay, sana po nasa mabuti yung kalagayan at palayo sa kanila. Okay? Itong upload ko, ay patungkol ito kay Bunso Midit. Na kung matatanda natin mga viewers ko, yung mga upload ko, itong mga nakarang upload, ay napod ko yung mga upload video ni Kalinga Prab, patungkol kay ni Kalinga Prab, patungkol kay Midit, tsaka ni Dan. Nag-throwback lang ako, mga viewers. Ngayon, nag-comment ako doon, at kumuha ko ng mga video clip doon kay Kalinga Prab. Doon sa love team dati ni Kalingap Dan at saka ni Bunso Midit, yung Dandit love team nga, mga viewers. Diba? Pero ito, ngayon, meron naman ako napanood na live ni Bunso Midit na parang meron siyang pinatutungkulang tao. Ayaw niyang pangalanan kung sino itong pinatutungkulan niyang tao. Na hanggang ngayon, siguro, ay talagang binabas siya o nambabas sa kanya. Lalo-lalo yung iilan dyan na mga inggit na inggit kay Bunso Midit na hindi maka-move on, mga viewers ko, yung mga tao ito na ibinabas siya, mga viewers ko. Kaya siguro, nag-live ito si Bunso Midit at doon naman sa live niya, may mga nagko-comment doon sa live niya na, yun nga, ang sabi, hayaan mo yung Bunso Midit kasi ingit lang sila sa'yo. Tapos, yun nga, sa comment section, na itong mga basher ni Bunso Midit, na iilan ay hindi maka-move on. Na magpahanggang ngayon ay talagang binabantayan yung, at yun nga, hindi talaga makamove on itong mga basher na naninira kay Bunso Midit, mga kapo-viewers. Kaya nung mapanood ko yung kanyang live, at yun nga, may mga nagko-comment doon na talagang ang comment ay hayaan mo yung Bunso Midit dahil naiingit lang sila sa iyo. Hindi sila makamove on. Kaya magpahanggang ngayon ay ikaw lang binabantayan ng mga yan. Totoo naman yan, mga kapo-viewers. At sinabi naman ni Bunso Midit na doon sa kanyang sa kanyang live na yun, na hindi naman siya perfectong tao. Hindi naman siya perfectong tao. At nung di pa man siya nakikilala ni Kalinga Prab, ay talagang malalahanin na siya sa kanyang mga magulang. At tumutulong na siya sa kanyang magulang. Hindi pa siya nakikilala ni
Kalingap Rab. Di ba? At hindi pa sila tinatambali Kalingap Rab kay Dan bilang Dan Ditlab Team. Gumagawa na siya ng paraan paano makatulong sa magulang. O, di ba? At doon nga natin siya nakilala, mga viewers ko. Doon natin siya nakilala. Sabi nga niya, hindi niyo pa ako kilala. Kaya hanggat maaari, huwag naman natin siya husgahan. Di ba? Kaya itong mga basher, talagang hindi natin hindi natin sila masisisi. Kasi unang-unang mga viewers ko, nasa social media tayo. Pag nasa social media tayo, lahat ng galaw mo, babantayan yan ng mga basher mo, ng mga hindi sang-ayon sa'yo, hindi pabor sa'yo kung anong ginagawa mo ngayon sa buhay mo. Di ba ganun yun? Kaya tayo mga sumusuporta kay Bunso Midit at naniniwala sa mga kakayahan niya, ay nanatili pa rin sumusuporta at nagmamahal pa rin kay Bunso Midit. Di ba? Shoutout sa'yo, Bunso Midit, ha? Sa Jamlit Love Team, shout out. Sa mga viewers ng Jamlit Love Team, tuloy lang suporta natin. At shout out din kay Kalingap Rab. Sa mga viewers sa Kalingap Rab, shout out din kay Kuya Bal, Ate Jam. Mga kapo viewers. Kaya hindi mawawala sa akin na i-shout out ko sila Kalingap Rab, Kuya Bal, Ate Jam. Kasi nga, sinusubaybayan ko yung mga upload video nila. At yung ilang mga Kalingap part, sinusubaybayan natin. Diba? Lalo na si Mr. Benty Boy. Shout out siya, Mr. Benty Boy, ha. So, yun. Mga kapo viewers. Mayroon talagang gustong talagang siraan tong si Bunso Midit at ayaw tigilan ng mga basher. Nangiilan dyan. Nainggit sa kanya. Ito, kumuha ko ng video clip niya doon sa live niya. Pakinggan natin kung ano sinasabi niya. Di Bunso Midit. Talagang sobra talaga yung kanyang hinanakit doon sa mga basher na naninira sa kanya. Yung ikinikwento niya lang yung yung na hindi talaga siya perfectong tao. Okay? Ito, pakinggan natin. Buti na lang I am surrounded by love, care, support, especially ng family ko. Kaya, hindi pa ako yung taong, apathy yung pinapairal sa mundo. Hindi. Kasi pag surrounded ka ng love, understanding, support, care, diba? Pag lumaki kang minamahal ng magulang mo, bibihira ang maging negative ka. Magiging full of love ka. Diba? Kaya iba po yung pagmamahal ng pamilya, pagmamahal ng magulang, especially ng nanay. Diba? Yes, Tita Liza Lego. Dami kami nagmamahal sa iyo, Bunso. Hayaan mo na sila. Yes, Tita Liza Lego. Ako po ay walang sinasambit dito na pangalan. When you know, you know. Charis. Tama Bunso, ipahiya ka lang niya para lang ay my God. Alam niyo po, di ba, ano lang tayo, like throwback. Minahal niyo po ako dahil sa vlog ni Kuya Rab. Nagtitinda ako ng leche plan, nakadamit pa ako nun ng pang NCF. Di ba, doon niyo po ako minahal sa wisdom ko, yung the way, kung ano yung pananaw ko sa buhay, ganyan, kung paano ako magsalita, kung paano ako makitungo sa ibang tao, doon niyo po ako minahal. And yung pagiging madiskarte ko po. Diba? Yun po, doon niyo po ako minahal. So, wala pa pong nabuong community, minahal niyo na po ako. Hi, Mami Jinky, minahal niyo na po ako dahil doon. Diba? Hindi po marangya talaga ang pamilya ko eh. Diba? Ano talaga kami, lahat kami kumakayod. Mama ko, wala ditong
Hindi dito uso ang tamad, hindi dito uso ang disusi. Lahat dito dapat, opo, ganun po kami pinalaki ng papa ko. Alam mo yon, yung parang may mga bagay na hindi na dapat sa iyo ituturo, dapat alam mo na. May mga bagay, alam mo yun, parang common sense ba? Common sense na lang. Hindi na kailangan palaging ganito, ganyan, ganito, ganyan, dapat ganito, dapat ganyan, ganito ang gawin mo, dapat ganito. Ay, hindi. Hindi po kami pinalaki ng gano'n ng papa ko. Sobrang stricto po niya nung mga bata pa kami. Alam mo yon, lagi niyang inaano na dapat may kusang loob, ganun. Hindi na kailangan ituro, hindi na kailangan sabihin na, ano, walisin mo yung ganito, pwede pakiabot ng ganyan. Wala lang ganun. Diba? Pinalaki po kami ng ganun ng magulang ko. Kaya na-adapt ko yon hanggang ngayon. May ganun po akong ugali na mahirap kasi yun. Alam mo yun, hindi pati po ako palautos. Unless makikita ko talagang alam mo na nahihirapan ako, hindi mo pa gagawin. So, doon. Parang ganun. Doon lumalabas yung ano ko. Ganun. Ganun. Di ba? Kasi, ang bawat bahay may kanya-kanyang culture yan. May kanya-kanyang kinalakihan, kinasanayan. Di ba? Pinag-aralan namin po yan. Tapos, lakas ba ng electric fan ko? Yan, ang gulo na ng kwento ko. Basta yun. Minahal niyo ako doon. Doon niya ako unang minahal. At never ako nagpanggap. Kung ano man po yung nakikita niyo dito, kung ano po yung pinapakita ko, yun na po yun. Yun na po ako. Yun po ako. kahit makasama niyo po ako, makakwentuhan niyo ako, makaklose niyo ako, yun na talaga ako. Pero syempre, lahat naman tayo, may mga ugali pa, di ba? Alam mo yun, kapag halimbawa, pag frustrated ka, ganyan, or kapag nasasaktan ka, alam mo yun, may mga ugali na ano, emotional, di ba? Sukat ang aking tummy. Ano lang po kasi ang kinain ko. Papaya. For the diet na ako, kasi sa Albay po, grabe. Minasug-basug ako. Ay, Tita Liza Lego. Tita Lina Lindabak, shout out. Ayan. Tita Lina Contreras, shout out. Tawag dyan. Ano na yung sinasabi ko? Diba? Basta yun. Hindi po ako nagpapaka-plastic or what. Pero tao lang tayo. No one's perfect. And never ko po sinabi dito, umpisa pa lang noon nung pagla-live ko, kahit magbalik-balikan niyo po yung mga live ko noon, lagi ko pong sinasabi na hindi ako perfect. Hindi ako perfect. Hindi ako malinis. Hindi ako yung taong walang bahid ng kasalanan kasi lahat naman tayo nagkasala. My gosh! Yun ang reality ng buhay. Yun tayo, tao tayo. Lahat tayo makasalanan. Pantay-pantay tayo. Wala ditong ano tawag dyan? Maria Clara. Wala ditong santa-santahan. Wala. Kasi lahat tayo may mga maling nagawa, may mga maling nagagawa kasi tao nga tayo eh. Habang nabubuhay tayo, palagi tayong magkakamali. 'Di ba? Pero that doesn't mean na down mo na ang ibang tao or that doesn't mean na wala ka ng karapatang baguhin yung future mo, wala ka ng karapatang ayusin yung buhay mo, 'di ba? Kaya ka nagkakamali para matuto. 'Di ba? Paano ka matututo kung hindi ka muna magkakamali, 'di ba? Paano mo malalaman ang isang bagay na hindi mo ma-experience, 'di ba? Maging honest tayo dito. Huwag tayong huwag tayong magmalinis-linisan. Hindi ko po yan ugali. Never ko yan sinabi na wala akong mali. Never ko yan sinabi na wala akong naging kasalanan. Never ko yan sinabi na perfect ako, na ideal daughter ako, ganito, ganyan. Kasi di ba po, nasabi niyo, nung sinasabi niyo po sa akin, na sana lahat ng anak katulad mo, sana lahat ng anak, ganyan ang pananaw sa'yo. Sana lahat,
napaka-perfect mong anak, bunso, ganito, ganyan. Di ba, lagi ko pong sinasabi na hindi po. Hindi po ako perfect. Maraming beses kong napaiyak po ang mama ko nung bata pa ako. Nung mga time na sobrang immature ako. Maraming beses kong nasaktan ang mama ko, ang papa ko, di ba? Maraming beses po yon. Pero, yun po, yung mga nakita ko na yon, yung mga lesson na natutunan ko doon, yun yung ginagamit ko ngayon. Yun yung meron ako ngayon kung bakit sobrang pinapahalagahan ko ang magulang ko, especially now. 'Di ba? Kasi minsan, hindi natin napapahalagahan ng mga bagay-bagay hanggat hindi natin nakikita kung ano yung mga nagiging result or kung ano yung, alam mo yan, yung mga nagiging epekto sa kanila ng mga nagagawa natin. 'Di ba? Kaya never po ako naging, di ba sabi ko pa sa inyo na hindi ako perfect na anak. Hindi ako perfect na tao, hindi ako perfect na babae. Diba? Tao lang ako. Ganun. Nagpapawisan ako. Mainit po kasi yung ano. Pero at least, natuto po ako. At least ngayon, sobrang pinapahalagahan ko po ang magulang ko. Hindi niyo pa po ako nakikilala, hindi pa po ako nakikilala ni Kuya Rab. Sobrang pinapahalagahan ko po ang magulang ko. Especially nung nag-18 ako. Doon po nag-start. Doon na bago ang lahat ng pag-18 ko. Even yung naging teacher ko sa ALS noon, kaya po sobrang proud siya sa akin eh. Kasi nakita niya yung naging growth ko, kung paano ako bumangon, kung paano kung paano ako natuto, kung paano ko naayos yung buhay ko, kung paano ko ginawang inspirasyon yung mga judgment sa akin noon, yung mga, wala naman masyadong nag-judge sa akin noon. Ayun lang naman. So, dyan, yung mga pain and mga masasalimuot na, di ba sabi ko po sa inyo, nakita ko na ang worst sa buhay ko, nakita ko na yun, na-experience ko na yun, kaya grabe po yung empathy ko sa tao. Kaya kapag may ugali ako na kapag kinakwentuhan ako na kesyo, ganito ang buhay, ganyan, ganyan, lagi kong ginagawa, or lagi kong iniisip kung paano ko ba matutulungan tong tao na to, paano ko ba mapapagaan yung nararamdaman niya, para ba ako makakatulong. Palaging may ganun po ako. Kasi, before, nasa ganong sitwasyon din ako. Alam mo yan, yung parang wala kang malapitan, hindi ko alam kung paano aayusin ang mga bagay-bagay. Pero God is good. God is good always. God is good. Natawa ko sa yung Shirley. Basta yan. Never ko pa yan sinabi. Never ako. Kung inisip kong alam mo yun, natatawa ako eh. Natatawa ako dun sa basher ko na sinasabi na feeling perfect, feeling santa. Never ko naman yan sinabi. Nasasantahan ka ba sa akin? Diba? Never ko yan sinabi, nasanta ako. Never ko yan sinabi na perfect ako. Tao ako, normal akong tao. Ano lang, simpleng tao lang ako. Diba? Ay, lagay ko pala. But, I learned by my mistakes. Kung may proud man ako, at kung syempre, may yabangan sila sa'yo, di kasi sila yung bida eh. Kaya nga eh, naalala ko tuloy yung chat sa akin. Bakit ako papayag sa ganyan? Bakit ako kesyo ganito, ganyan? Para magmukhang ikaw na naman ang bida? Para ikaw na naman yung magmukhang okay. Alam mo talaga eh, the way mag-chat, kung paano gamitin ang mga words. Alam mo talaga na hindi. Stay lang ako mag-talk. Never ako nagpanggap na ganyan. Kaya kahit ano pa po ang ilabas about sa akin dyan,
wala kayong maririnig sa akin na, hindi ganito, ganyan, kasi dapat ganito. Ganito po ang nangyari. Wala. Kasi, matagal ko na po pinatawad ang sarili ko at binangon ko po ang sarili ko. So, yun, di ba, mga viewers ko. Napakinggan natin yung kanyang sinasabi ni Boss Umili. Sabi niya, hindi siya perfectong tao. Sabi niya, hindi siya santa-santa. Hindi siya santa o Maria Clara. Di ba? Totoo naman yan, kapwa viewers, kasi wala naman dito sa lupa, wala naman kasing perfectong tao. Lahat tayo nagkakamali. Totoo naman yun eh. Kaya itong mga basar na to, kung makapanira o makapag makapanira kay Boss Umili, feeling nila sa sarili lang, mga perfect sila. O, di ba? Di ba ganun yan, mga viewers ko? Feeling nila sa sarili lang, mga perfect sila. Walang ginagawa itong mga naninira kay Boss Umili ay bantayan kung anong galaw ni Boss Umili. Na magpahanggang ngayon, simula noon, nagpanggang ngayon ay sinisiraan pa rin siya. Ito mga ilang mga basher, mga kung ano mga sinasabi sa comment section na hindi ka nais-nais basahin. Kaya binabasa ko na lang at sinasarili ko na lang, bahala na yung makabasa yung ibang mga viewers kung ano mga sinasabi lang patungkol kay Boss Umili. Di ba mga viewers? Kaya masabi ko lang dyan, tama lang yung ginagawa ni Boss Umili, pakubaba lang siya at hayaan natin sila dahil itong mga basher na to ay talaga ang trabaho nila talaga magbantay ng mga taong gusto lang siraan. Wala ito pinagkaibahan sa mga marites mga viewers. Wala ito pinagkaibahan sa mga marites. Walang ginawa kundi bantayan yung ginagawa ng mga kapwa nila. Di ba? Na feeling nila sa sarili nila ay perfect sila. Hindi sila nagkakamali. At yung taong sinisiraan nila, yun ang lagi nagkakamali. Di ba mga viewers ko? Kaya, tama lang yung ginagawa ni Boss Umili. At may narinig ako, may sinabi si Boss Umili na ayaw niya gaano magsalita kasi meron siyang kaso na siguro may sinasampan siyang kaso. Di ba? Kasi pwede gamitin kasi yun laban sa kanya kung magsasalita pa siya. At wala sa pinangalanan ng tao kung sino tutukoy niya. Wala sa pinangalanan. Kaya, antabayan lang natin yung mga susunod ko barata sa mga live ni Boss Umili. Okay? Yun lang po. Palala ko lang ulit mga viewers ko, baka may nanonood dyan ng mga subscriber ni Boss Umili dito sa aking video upload. Comment ko dito sa video. Baka merong na nanonood na hindi pa nakakapag-subscribe. Maglalambing lang po ako sa inyo. Baka po pwede mag-subscribe lang po kayo, like and share, comment dito sa aking video upload. Pag nagustuhan nyo po at pakishare na rin. At pakiusap lang po, huwag po kayo mag-skip ng ad. Kasi may mga advertisement na po yung aking mga video. Okay? Pero yung mga viewers ni Kalingap Rab na mga sumusubaybay kay Boss Umili na hanggang ngayon ay hindi pa nakakapag-subscribe kay Boss Umili, pakisubscribe na po kayo, like and share at comment. Ganun sa akin mga viewers ko. Subscribe lang po kayo, like and share and comment. Okay? Mga hinahangakong sa mga charity vlogger, katulad po Gong Biyahero, shoutout sa inyo. Lori Aquino Talita, Daddy Frankie, mga charity vlogger yan, mga viewers ko. Hinahangaan ko yan. Kuya Noli Vlog, Kapobre Vlogger, yan. Rene Osi, mga hinahangaan ko charity vlogger yan. Shoutout sa inyo lahat. Okay? Yun lang po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumikapa.